Mabuhay! So for today's video ay magbibigay ako ng tips on how to pass the Civil Service Exam. First step, know what is CSE. Kailangan nating alamin kung ano ba yung definition ng CSE, para saan ito, ano yung difference ng professional level sa sub-professional level, at ano yung mga requirements when you take the Civil Service Exam. What is the Civil Service Exam? The Civil Service Exam, also known as the Career Service Examination, is to determine if someone is qualified to work in the Philippine government. So dahil meron tayong exam na civil service, dito natin malalaman kung ang isang tao ba ay qualified sa ganyang posisyon. Okay, so what is the purpose of Civil Service Exam? The CSE aims to ensure that only qualified individuals are hired in that promoting positions in the government. Ibig sabihin nito, ang CSE po ay nag-i-ensure or sinisigurado niya na yung mga qualified lang na mga aplikante ang papasok sa ganyang posisyon. So, alam naman natin na dito sa Pilipinas ay usong-uso talaga yung mga patakaran na kahit hindi ka naman qualified sa ganyang trabaho, kahit hindi ka naman nakapag-take ng Civil Service Exam, ay makakapasok ka pa rin sa ganyang posisyon dahil sa kilala mo, kadugo mo, kapamilya mo, yung manager, yung kapitan, or yung nagtatrabaho sa gobyerno. So, yun po yung masakit na katotohanan. So, kung iisipin talaga natin, it is very unfair, may unfair treatment na nangyayari sa government natin dahil lang sa kadugo mo siya, kakilala mo siya, siya na yung papasukin mo sa trabaho. Siya na yung kukunin mo na i-hired sa trabaho. What is wrong there is, paano naman yung mga tao na nag-take talaga ng Civil Service Exam, nag-effort, gumastos, para lang ma-qualified or para lang matanggap sa isang trabaho. So, sana lang mabigyan pansin na kung sino talaga yung qualified sa ganyang posisyon, sana yung kukunin at hindi lang kung sino yung kadugo mo, sino yung kakilala mo, ay yun po yung mga i-hired sa gobyerno. Okay, move on tayo sa pangalawang tips, the compilation of reviewers. Kapag sinabi natin compilation, ito po yung sandamakmak na mga reviewers. Pero, aanhin mo to yung sandamakmak na ito ng mga reviewers. Ilalagay mo lang ba sa ilalim ng yung higaan? Ilalagay mo lang ba sa mga cabinets mo? Or babasahin mo siya araw-araw? Of course, hindi lang dapat collect ka ng collect. Dapat basahin mo rin yung mga reviewers na kinolect mo. At take note ha, hindi lahat ng reviewers na nakukuha mo online ay reliable and valid. So, dapat collect and collect at sana marunong ka rin mag-select. So, ako personally, I offered a Civil Service Exam review. Meron po akong private group. So, if you want to join, kindly message me on my Facebook page at mag-usap lang po tayo doon. So, regarding naman po sa mga compilation of reviewers, wala na po kayong alalahanin pa because kami na po yung magpro-provide niyan for you. All you have to do is, of course, review, make use of your time, and of course, dapat maging wais din po kayo sa pagko-collect ng mga reviewers. Okay, so story time lang muna, Meron akong kakilala na ang hilig-hilig niya talagang mangolek ng reviewers. And then, until such time na dumating na yung exam,
hindi siya nakapasa. So, sadly, hindi siya nakapasa. So, she asked herself, saan siya nagkulang, marami naman siyang reviewer. So, I advised her na, bakit kasi collect ka ng collect, na hindi mo naman binabasa yung reviewers mo, or hindi mo naman alam kung valid talaga yan, or yung mga question and answer dyan ay tumutugma talaga sa kung ano ang scope ng exam. So, ayun lang po. Be careful po tayo sa paghahanap ng mga reviewers. Again, if ayaw nyo po na pumunta kayo sa maling landas, ako po ay may civil service exam review. Meron po kaming group, exclusive group chat po yan para sa lahat ng examinees. I-message nyo lang po ako. Ayan po yung Facebook page ko. At ayan po. Sana makasali po kayo. And let's now move on to our 3 tips. Set a schedule or to-do list. So, as a coach and of course, as a reviewee, napakahalaga talaga yung may to-do list ka or may set a schedule ka. Bakit? For example, magre-review ka on that day. Hindi mo alam kung saan ka mag-uumpisa, no? So, kung ikaw ay tao na sinusulat mo dyan kung ano yung gagawin mo on that day, malalaman mo sa sarili mo kung ano yung pwede mong i-reviewin. No, you have your time management na din. Hindi ka magsasayang ng oras na maghahanap pa kung alin dyan yung uunahin mo sa pagre-review. So, time management na rin ang pwede dyan na talagang nakukonsume mo yung oras na dapat mong ilaan. Of course, goal, napakahalaga yan. Kaya nga tayo may schedule, no? So, on that day, ano yung dapat mong tutukan? Ano yung dapat mong aralin? So, may goal ka. So, hindi mo lang nalalaman na day by day may natutunan ka na kasi you have your schedule, you have your goal, at hindi ka napupuntahan sa maling landas. So, with that schedule, of course, nagiging systematic yung review mo, nagiging may purpose ka na sa bawat araw. So, again, yan po yung ginagawa namin sa GC, no? Every day, may purpose kami. May goal kami na kailangan naming tutukan. Kailangan araw-araw, ito yung sasagutan namin. Kailangan araw-araw, may makuha silang learnings. So, dito po sa GC namin, again, is talagang mamomotivate ka na mag-study. Hindi lang basta reading, kundi mamotivate ka talaga sa sarili mo, ay, I need to review kasi nagre-review yung mga kasabayan ko. Ganon yung atake niya. So, may tips lang ako dito. Yung uunahin natin sa pagre-review ay yung mga subjects na talaga namang nahihirapan ka. So, for example, your weakness is the math questions, dun ka mag-focus, or yung verbal, dun ka mag-focus, and day by day, no, habang yung goal mo sa araw na yon ay dun ka mag-focus, day by day, may natutunan ka, day by day, no-overcome mo yung weakness mo. So, yun lang po, tips ko lang yun ha, unahin ang weakness mo kung saang subject ka nahihirapan. Okay, so now let's move on the 4th tips, answering mock exams or watching tutorial videos. Alright, so guys, aside from reading your reviewers everyday, ay nakakatulong din po yung pagsasagot nyo sa mga mock test or mock exams everyday. So ngayon, magtatanong ka, saan ka ba makakahanap ng mock exams or mock test? Yes, sobrang dami po na lumalaganap sa social media, sa Facebook, sa Google, na mga mock test. So again, balikan ko lang yung tips number 3 ko. And tips number 2 ko na compilation of reviewers. Sobrang daming reviewers, but you ask yourself, valid ba yon? Reliable ba mga yon? So, dapat magiging wise ka. So, again, if you want a review group na reliable, validity, yung mga reviewers, so join na po kayo sa amin, and we offered
everyday compilation of reviewers, and also mock test exams every day, every Sunday, with certificate of review na po yan. So kung ikaw ay top or pumasa, nag-offer po kami ng certificate of review. So, again, balikan ko lang po yun, answering mock exams. Yes, it is very, very helpful as an examinee. Imaginein mo kung bawat araw makakasagot ka ng 170 items. So, in just 1 week, ilan na lahat yun, no? Sobrang daming questions na yung ma-achieve mo or yung ma-learn mo talaga on that day. So, what about watching tutorial videos? Ito na po yung YouTube account ko. So, subscribe na po kayo dyan at sobrang daming tutorial videos ang meron ako dyan. Professional level man or sub-professional level, and many, many more. Also, I encourage everyone na marami din naman na legit na mga coaches on YouTube. So, pwede din po kayong mag-explore doon para more sources, no? Mas maganda. Alright, so bago pala makalimutan, no? Another tip sa pagsasagot ng mock test nyo. So, when you answered your mock exams or mock test, kuha kayo ng phone nyo, set nyo yon as timer. So, dapat may timer kayo kung ilang minutes lang ang kailangan nyo sagutan or ilang oras lang ang kailangan nyo para matapos agad yung exam na yun. So, day by day, mas nahahasa kayo sa pagsasagot ng mabilis, no? Para pagdating sa actual exam ay hindi na kayo ma-culture shock. Oh my God, nakulang ako sa oras. Oh my God, hindi pa ako nakasagot ng ganito. So, walang effect na yon, no? Sa pagdating sa actual exam. Kasi day by day, malayo pang exam, ay nahahasa na kayo kung paano sumagot ng maayos sa mga questions. So, again, ito na, join na kayo talaga sa GC kasi lahat ng tips ko ay talagang binibigay ko sa mga reviewees ko, sa mga nag-enroll sa amin para mahasa po sila at sa pagdating ng actual exam sa civil service, no, wala nang kabado, wala nang kakabahan. So, ayan, so may nahagap lang na ako na information. So, for professional level, ilang oras ba yung inilalaan nila sa pagsasagot ng exam? Professional level, 3 hours and 10 minutes. That is 170 items. And for sub-professional level naman ay 2 hours lang and 40 minutes, 165 items. So, if I were you guys, kung doubt kayo kung saan uunahin yung mag-exam, professional or sub-professional, go na kayo sa professional level kasi mas malaki yung chances niyo talaga na ma-hired sa isang position. Alright, so dito na tayo sa last tips but not the least and the most important tips. Yun po ay manalangin. So, prayer talaga, I believe that prayer is the best weapon sa lahat ng exam. Nung nag-take po ako ng licensure examination for teachers sa LET, isa po sa naging weapon ko talaga ay yung pag-pray ko. So, before ko buksan yung booklet ko, I just prayed sa mga questions na doubt ako na hindi ko alam kung paano sasagutan, especially sa majorship ko. I prayed. And then, nung natapos na, nung i-close ko na yung booklet ko, I prayed. Nung nag-submit ako ng booklet ko, I prayed. So, sa lahat po talaga ng pagkakataon ay nananalangin po talaga ako na bigyan ako ng guidance, ng protection. So, guys, reviewees, ganun din po yung gagawin po ninyo. So, maniwala man po kayo or hindi, prayer is the best weapon talaga sa lahat ng exam. Lalo na sa darating na civil service exam, of course, wala po tayong ibang aasahan kundi yung sarili lang natin. Of course,
with the guidance of the Lord at yung mga taong totoong nagmamahal sa atin. So, again, wag nyong kalimutan ang manalangin, especially kapag doubt na doubt kayo, hindi nyo alam kung anong isasagot nyo. Kasi meron talagang ganon eh. Yung pagbukas mo pa lang ng booklet, yung question number 1, hala, hindi ko na-review ito. Mga ganong question sa mind. So, the answer is prayer. So, thank me later because prayer is the best weapon talaga. At yun po ang ating 5 tips on how to pass the civil service exam. So if you have any more suggestions on more tutorial videos, kindly comment down below. And if you like this video, please like and subscribe for more updates on my videos. And thank you so much guys for watching, and may God bless us all. Keep safe everyone!